ma-advise ko sa dyan. Yes. Wag masyadong impulsive sa pagbibili. Kasi hindi naman natin, hindi habang buhay is bata ka at kumikita ka. Isipin natin, ano yung mga investment din na pwede natin gamitin dun sa pera natin. No? So, yun yung mga part na parang, Sumago, get it done, go. Sumago, B2B, let it grow. Go. Sumago, live for the trade. Sumago, the smarter way. Hi guys, this is your host, Sian. This is Angel. And this is Adrian. And this is Kwentong Kita by Somago PH. Bali last time kasi ang pinag-usapan natin is yung matalinong pamimili, tama ba? Oh, yan. Yan. Yung ano mo na yung mga gagawin natin bago tayo bumili online, di ba? Yung check muna natin yung reviews, ganyan, yung kung authorized seller ba sila, ganyan. At saka nagbigay rin tayo dun ng mga knowledgeable or related stories na pwedeng i-avoid, i-adapt ng mga nanonood sa atin. Yeah. So, ano-ano ba yun, Sian or Angel, yung mga pinag-usapan natin nun? Pinag-usapan natin last time talaga is more on tips Tips on how to shop online. Ayan. Mga dapat iwasan, mga dapat gawin. Di ba nga sabi ko last time is yung pag sa quality and quantity ng item. Ayan. So, isa na yun. And also yung pag-check nga ng reviews, di ba? So, ayun. Ngayon naman, yung pag-uusapan naman natin, kasi di ba last time pinag-usapan natin is matalinong pamimili. Okay. Ngayon naman is matalinong pagbabayad. Ayan. Siyempre, ang dami kasing, di ba, may mga talaga ngayon, may mga scam talaga ngayon, di ba? Oo, sandamakmak Minsan yan. yung iba, di ba? Hindi rin kasi natin masasabi yung panahon tsaka yung lugar no? Pero, tapos, alam mo ba, nung nakaraan kasi, eto pasok ko lang to, nung nakaraan kasi, umorder kasi ako sa Somago. Di ba sinabi ko naman sa inyo, nag-register na ba kayo sa link na binigay ko? Siya pa lang yun. Speaking of Somago, di ba sinabi ko sa inyo last time na mag-multi-affiliate na ako? Oo. Kaya pinag-usapan natin yan, nagbibiroan pa nga tayo nun, no? So, tinry ko na siya kanina. And speaking of Somago, meron dun na payment method sila na Fortune Pay. Oh, yung Fortune Pay. Fortune Pay talaga. So, ano nga ba yung Fortune Pay? So, bakit nga ba ginagamit ng Somago to? Ano nga ba yun, Angel? Nagulat din kasi ako talaga na, nung pag-check out ko, yung iba yung talaga nila, iba yung payment provider ni Somago di ba? Tapos nakita ko Fortune Pay. Kaya ngayon, tatalakayin natin at ikikwento ni Sir Ja kung sino ba si Fortune Pay at ano ba talaga yung parang mission niya dito, no? Okay, Tama. so please Welcome our guest for today, Sir Sir Ja Ja ng marketing ng Fortune Pay. Parang hina naman ng palakpakan nyo. Pumalakpak naman kayo. Take 2? Nahihiya nga ay magandang hapon. Yeah, I'm Ja from Fortune Pay, marketing manager. So, we're the team behind sa Fortune Pay app. So, Fortune Pay, ano ba? So, lang sir, before we get into things, no? Gusto ko lang namin makamusta. Like, how are you? Kamusta yung biyahe mo dito, okay sir? naman. Buhay pa rin. Medyo familiar naman yun, yung lugar. Kasi it's scout area on the side. Yan. Okay naman. Yeah, sure. So, sir, hindi po ba kayo na traffic kanina, sir? Yung papunta nyo dito kasi parang Hindi naman, okay lang. Diretso lang. Hapon. Actually, dito ako ng mga 11. Naghintay talaga ako, hinintay ko kayo eh. Ay, sorry guys. Nagulat nga ako, sir, kasi nandun na kayo sa labas eh. Oo, tagal ni Angel eh. Hindi, sir, sinabi lang din sa akin. Nandiyan ka na pala sa labas, sir. sino Hindi po rin may ako. kasalanan nun, sir? Ayaw magsalita ni sir. Si Shanti.
Si Shanti pala eh. Oh, si Shanti. You know na lang. Oh, You know. si Shanti ko yung nagpaaga sa akin. Hindi, sir. Hindi yun. Hindi talaga. Sama ng ugali ni Shanti. Ba't di ko sumasagot? Ako nga yung pinagtutulungan niyo dito, sir eh. Ba't di ko sumasagot? Ikaw ba si Shanti? Hindi. Ako si Angel. ha? Masyado kang Pero guilty, ayun. ah. Pero ayun, sir. Gusto ko kasi malaman kung... Ayoko. Ay, so. Dahil Ganyan. Joke lang. Gusto ko kasi malaman, sino ba si Fortune Pay, sir? Yeah. Fortune Pay is an e-wallet app. So we're visualizing less physical money for the Philippines, syempre. And then easy access on your money. So, yun. So, sir, may question rin ako about Fortune Pay. So, ayun nga, ano yung pinaka main mission of Fortune Pay? Yung pwede na i-deliver to the masa? Actually, cashless is our vision. Cashless future for the Philippines. So at least maging well-known e-wallet all over the Philippines. Okay. Si Fortune Pay. So, ayun, di ba? Bumili ako sa Somago, tapos nakita ko nga si Fortune Pay as payment provider nila. So, ngayon, nandito si Sir Jack. Sir, tanong ko lang, sir, kung sino ba si Fortune Pay, sir? Okay. Si Fortune Pay is like an e-wallet. So our mission to be cashless on entire Philippines. So our mission will be establishment convenience on the Filipino through tailored cashless payment. So brief history natin kay Fortune Pay is like 7 years na kami on the business. Tagal na rin. So under kami ng ECP EMI. So ECP EMI is like the mother company for us. So sila yung may mga license din. So, regarding that, sir, I have question lang. Kasi what you said nga, di ba, cashless, di ba? So, in this age, ang dami na rin cashless apps na pwedeng gamitin. And gusto ko lang matanong is, ano yung edge ni Fortune Pay from other apps? Actually, ang edge naman namin is like we have the highest security on the e-wallet. Kasi we have like 3 levels of securities for OTP, MPINs, and then TPIN. So, hindi ko alam kung ginagamit ito ng ibang mga e-wallet ito. Pero we are very secured on the part of on the assurance on the e-wallet. And then syempre hindi kami over na ginagamit. So we're very kumbaga non-saturated pa kami in the way na ginagamit for e-wallets. Oh, okay. So, maliban doon, no, Sian and sir, idagdag ko na rin yung question na to. So, actually, maraming manonood ang magiging understandable or knowledgeable dito. Ang tanong ko, sir, ano po yung mga benefits na makukuha yan ng mga customers sa paggamit ng Fortune Pay? As usual on the side of e-wallets, syempre, cashless. Pero ang benefits natin will be marami kami mga merchants with regarding on the app. And then sa app namin will be very user friendly, sabi nga ng mga IT namin. Kahit siguro mga matanda, bata, any kinds of walk of life or Gen Zs, kaya gamitin yung app namin, no? Very easy access, pwede siyang i-download iOS, Android, Huawei. So very accessible siya sa lahat. Okay, ganda. So, bali, sir, no? App na pala siya na, na payment provider, sir, no? App. Yeah. Okay. Diba, most of people kasi ngayon, madami ng nagkaka-problem sila eh, diba? Usually, GCash, Maya, so ang daming maintenance, ganyan. So, meron ding
may pumasok ng bago na pwede rin gamitin ng mga tao Ayan. na mas madali nga nila, 'di ba? Sabi niya, user-friendly and kahit sino pwede talagang gumamit, no? Kumbaga pwede nilang itry. Yeah. Ayan. Yeah. So next naman natin. Gusto ko lang matanong sa inyo guys, lalo na nandito si Sir Sir Jack. Jack. So gusto ko lang maging topic is yung mga nakakatawang moments nyo pag nag-shop kayo online. So, kayo ba, ano ba yung mga, parang moments nyo na hindi nyo makakalimutan talaga? So, pwedeng mauna yung guest natin dito. Baka merong Baka merong legend na kwento, Ayan. sir, no? Sir, meron ka ba, sir? Padaan nga lang ako dito. Ano pala? Siguro biggest checkout fail ko. Kasi minsan talaga yung pagka bumibili ka, kahit damit, 'di ba? Yung sizing ng mga damit hindi akma dun sa size Hindi na, accurate na, sir. Oo. Bumili ako last time ng jacket, yung jacket nakalagay double XL. Tapos size medium. Parang ganon. Mm. 'Di ba parang hindi ko alam Sablay no? Yun yung mga normal na sa sizes. Kasi may nakita rin ako sa mga reels dati pagka bumili ka ng sopa, yung sopa mo kasing laki lang ng kamay mo. Parang gano'n. Miniature pala yun, sir. Hindi ko alam. Pero yun yung fail ko minsan. Mga damit na na small size. Yeah. Okay. Sa akin, sir, may one... Wala pa. Okay. Sa akin, sir, may one time kasi na bumili ako ng damit. Tapos, di ba, kapag nakita mo siya sa online, yung reviews niya, ang ganda. Hindi, sir. Legit to, sir. Legit to. Iba yun Promise. naman na, sir. Promise. Oy, sabi ko to sa last episode natin. Yun, ikukwento ko lang ulit. Bumili ako ng damit. Tapos, nung pagdating sa akin, sobrang nipis nung damit. Kulay puti pa naman siya. Tapos, sobrang nipis. Kaya sabi ko, ay, parang nakakatakot na din minsan bumili online. Kaya nung nakilala ko si Somago, sir, parang, wala na, kampante na ako kasi trusted na eh. Yung para sa akin, trusted na siya eh. Ayan. Grabe yung plug. Uy. So, ikaw naman siya, ano sa'yo? Sa akin naman, hindi sa akin pero may nakatanggap ako ng kwento. Nag-order daw siya alam niyo yung sa Shopee, yung pag mag-order kayo yung nagsisale sila ng iPhone, tas mga 5,000 lang. Ayun. Yung sobrang bilisan lang. Kasi yung iba, di pa nga makapag-check out di ba? Yung iPhone double SIM. Double SIM na. Dalawa yung slot Tapos nag-uunahan pa sila, no, pre? Oo. Tapos yung friend ko na yun, nag-order siya nun. Actually, dalawa yung in-order niya Kasi isa for gift. Tapos, nagulat siya, dumating, naka-box, di ba? Naka-wrap pa sealed. Tapos pagbukas nila ng ganun, puro bato. Ayun. So, like, akala ko yung mga memes. Sama yun, puro bato. Kaya, ibang bato yun, ibang bato yun. Di na kami nakaka-relate dyan, sir. Iba yan. Masama yung bato na yun. Di, pero akala ko nung una, mga memes lang yun, yung gawa-gawa lang talaga sa internet. Napatawa. Pero, totoo rin talaga. Parang may mga kolokoy din na seller So, yun lang sa akin. Sa'yo ba? So, sa akin naman, sa inyo kasi nakakarating yung order Paano naman sa akin, pre? So, sa story ko naman, nag-order rin ako ng damit kasi mahilig rin ako sa damit Parang ganyan na kay Sir Jay, yung mga pormahan niya dati. So, sa akin naman, Ayos. Parang, hindi kasi parang mas gumanda yung pormahan ni Sir ngayon. Ayan. Lalo na yung cap ni Sir, ano ba yun? Backsided compliment ba tawag yun? Backhanded Backhanded? compliment. Ayan. So, sa akin naman nun, yung order ko, hindi siya nakarating. So, naghintay ako ng mga 1 week. Mali ata yung location Hindi ko nasundo Ayun. So, yun lang naman yung mga experiences ko na siguro. Pero ano ba yun? Damit ba yun? Damit ba yun? Damit. Anong damit yun? Anong damit yun? Ayaw kong sabihin yung... Anong damit ba yun? So, ano yun? Yung nyek. Ari Jordan? Tapos yung Adidas. So, ang kulit no? Parang akala talaga natin sa internet lang nangyayari or gawa-gawa lang nila patawa. Pero Nangyayari sa totoong buhay yan. nangyayari talaga sa totoong buhay, no? So, kayo ba, wala ba kayo nagkaroon ng... naisip ko lang kasi, parang, kayo ba, nagkaroon na ba kayo ng issue sa payments pag sa online, nag-shop kayo? Wala? Or ano? Payments. Sa akin, di ba minsan kasi,
hindi minsan kasi hindi nag-a-advise yung ibang payment provider na nasira pala yung app nila. Oo. Tapos minsan sumasakto pa siya sa sahod mo. Alam mo yung hindi ka makapag-withdraw, hindi mo ma-check yung bank account mo. Feel ko yun lang yun naman yung parang naranasan ko. Pati yung pag-send ng OTP minsan, Ayun. 'di ba sobrang delay minsan. Minsan nga hindi pa nagsisend eh. Yun yung parang mahirap na nangyayari. At saka minsan parang nagme-maintenance sila, no? Parang Oo. mag-iintay ka pa ng Maintenance. uminom na gamot. Mga, mga ano yan, dialysis na yun. Ayun. So, minsan mag-iintay ka pa ng 12 hours, 7 hours, ganun. At saka Tagal. minsan, biglaan sila nag-maintenance. Mahina na. Mahina na. So, ayun guys. So, meron pa ba kayong ibang kwento na or Hindi, pag ganun na lang tayo. Pag wala rin tayo maisip. Ikaw, sir, naranasan mo na ba yung kunwari, yung sa OTP problems minsan, sir, nung hindi mo pa kilala si Fortune Pay or hindi nyo pa na-establish si Fortune Pay? Madalas kasi yung mga OTP na yun, yung parang mahirap, nagdo-doble, minsan double send. Double send, minsan yung delayed sila. May maraming ganun eh. Kahit hindi sa mga payment option, yung mga OTP, talagang oras bago pumasok sa mo. Yun, ang struggle ko talaga doon yung matagal na OTP. especially mga logins, no, sir? Logins siya. Oo. So, parang ang hassle talaga nun. Hassle yun kasi syempre kung kunyari magbabayad ka na tapos hinihintay ka na pagbabayaran. Oo, no? Tanggal yung mo OTP mo dun sa sa system. Ganun. Sobrang tagal. It's Minsan either, nangyayari pa nga yung OTP diba 5 beses ka kumukuha ng OTP. Oo. Minsan nabablock ka na eh. Oo nga eh. Nabablock ka na. Parang, sir, mag-aantay ka pa ng ilang minuto bago mo matry ulit, ganun. Muntik ko Kumbaga, na nahagos yung cellphone ko nun. Nagta-time out sila, no? Tapos, magulat ka paglabas sa email mo, 5 na yung OTP na nag-send. Oo. Di nagdo-notif. Yung OTP dumaan sa EDSA eh. Ganun. Medyo traffic. Traffic. Delay. Galing ah. Galing ka na. Yung edit yung namin ganun, tapos biglang gumanong ka. Pero yun, sir, magpapaka-Gen Z ka muna ngayon, sir, ah. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Gen Z pa naman si sir. Ay, Gen Z ka ba? Gen Z Gen Z pa pa yun si lang. sir. Gen Z Shanti pa. ikaw Gen Z at heart. Kasi, di ba, sir, Niloko tayo, na sir. Ha? Niloko, sir. Hello, Shanti. Hindi, sir. Kasi di ba tayong mga Gen Z ngayon, sir, no? Tayong mga Gen Z, ang gastos natin, no, sir? Tama ba? Ganon ka din ba, sir? Oo naman. Ay. Kasi, sir, gusto ko lang itanong, may mga, or paano ba umiwas sa pag-overspend? Lalo na minsan, pag may laman yung, e-wallet mo, makikita mo, parang gusto mo gumastos ng gumastos, sir, eh. May ibang may sinasabi din ako dun sa sa mga staff ko. Para hindi ka mag-overspend. Huwag mong isipin yung kunyari, you have a 100 pesos, di ba? Pag ano ba? Pababa na. Ako na. Medyo ganun na ako. Okay. So, para huwag ka mag-overspending, isipin mo, not peso value, gawin mong percentage value yung pera. Kahit 100,000 to 100 yan. Kunyari, 70% na nakuha mo na nagastos mo. Isipin mo, mas malaki na yan. Kesa naman, pag sinabi mong 70% or 100 peso, parang ang liit lang ang tingin mo sa pera. Parang ganon. Isipin mo, gawin mong siyang percentage value. So, ganon yung, kunyari, 50% na yung nagastos. Oo. That's Yung limit, no? Your limit, no? Tsaka, paano wag umiwas sa overspending. Siguro gawin natin, isipin mo lagi, yung think twice kung bibili mo yung isang bagay. Yeah. Kasi parang, kung marami ka namang sapatos, bibili ka pa. Ano ba? Ayan. Ano ba? Ito, sir, oh. Ito, Sapatos? Parang nakaka-relate yan ah. Sorry guys, kasi Ano ka, centipede? Dahil mo sapatos? gagamba, no? Gagamba ka ba? Ganun. So parang, gamitin mo yung pera mo. Hindi lang dahil sa hindi lang dahil sa wants mo. Isipin mo yung needs mo. Yes. Ganun Yun lang talaga naman yun eh. Needs talaga. So, being practical with your money talaga. Ikaw ba?
Adrian, anong sa... Sagutin Sagutin mo! Sagutin mo. Sige. Ako maghahawak. Oo, si sir maghahawak ng mic. Opo mo, sir. Ako maghahawak ko yun sa'yo. Bilis. So sa akin naman, Buka mo ngayon mo. di ano ulit yung tanong, ano ni sir eh. Pine-pressure ako ni sir. Paano umiwas sa overspending? Ayan, paano umiwas sa overspending. Ako rin kasi, magastos rin kasi ako eh. Ayun lang. Parang wala akong may ibibigay na tips eh. Lalo na sa inyo, lalo na kay sir. Kasi parang pine-pressure ako sir. Medyo ano eh. Ano yung pinakamalaki mong spending? Ayun. Pinakamalaking spending ko, sir, siguro yung gumastos ako sa isang console na games at saka mga console, sir. Kasi mahilig kasi ako sa mga games eh. Anong games ang Pwede ba i-play? Pwede ba yan, i-play pwede dun, yan. sir? Katulad ng mga NBA, yan. Mga PS4. Yan, sir. So, pinag-iipunan ko. Nakita ko sa laptop mo, may torrent ka eh. Download ka Ano lang. pala, pirata pala to eh. Hindi pirata mo. Pirata pala. Nakita ko. May torrent ka, niloloko mo ako. Isa ba? Anong overspend mo? Yung pinakamalang overspend mo? Hindi sa akin yung laptop na yan, sir. Kanina ba yan? Ay, kayo na lang eh. Oo, tignan mo. Nag-torrent ka, oh. Kaya pala, ang bagal ng internet ka dito. Grabe yung bitrate. Oo, nagsisiding ka ba? Sisiding. Hindi, sir, mabait ako, sir. Pero yun lang po. At saka yun lang yung mga overspending na ginawa ko. Aling ikaw? Sa akin, Overspending na ginawa mo? hindi sir, Guilty ka ba? hindi sir. Kasi ano naman sir, practicality thinking naman. Kasi, di ba, last ano kasi, Huwag tayo magmalinis. Anong overspending na ginawa mo sa buhay? Ayun. Hindi kasi sir, kapag may pera kasi ako sir, di ba kunwari, one day millionaire kasi ako sir. Tignan mo. Malinis-linis ka pa. Mamalinis pa. One day millionaire ako, kunwari, nakuha ko na yung sahod ko. Ayayin ko na yung jowa ko na magmahal kami. Uy, jowa. Sana all. Sana all. Hanggang 7 years lang kayo. Uy! Tinalo. 4 years na. Pero kapag 3 years. May taning. Ganun pala yun, sir. Kasi ano, sir, ang ginagawa kasi namin, di ba, pupunta kami sa... Hindi, sir. Pag nasa mall kami, pupunta kami sa Bath and Body Works, titingin kami pabango. Tapos kakain kami. So hindi mo na mamamalayan yung ginastos mo. Overspending mo? Lakpas sa sahod mo? Hindi naman, sir. Hindi naman. Kalahati siguro. Oh. Ganun. Kalahati ng bi-weekly o monthly? Bi-weekly naman. Bi-weekly. Sorry. Paano mo ngayon iiwasan yung overspending yan? Yun ang tanong. Ano, sir? Kasi may naisip ako na gagawin ko. Huwag na ikaw na lang. Kasi 'di ba, kung gusto ko mag-save, kumbaga, ang ilalagay ko sa save ko, 20%, ganun. Parang 20% ata ng sahod ko gagawin. Kasi nakita ko lang sa TikTok, so hindi ko siya sure. So 20% ata ng sahod ko ilalagay ko sa pang-save ko, tapos sa needs ko naman 30%, tas 50% di ko na rin alam kung saan ko lalagay. Bigay mo sa akin. Ito yung Gcash ko. Ay. Sir, Fortune Pay tayo ngayon, sir. Sorry. Pablip na. Pablip. Boss Kim, pablip. Okay, Coach Ian. Ian. Anong overspending mo bukod sa sapatos? Ay, Yan. bukod sa sapatos, parang walang natalo sa sapatos eh. Hindi, pero ang sa akin, bukod sa sapatos talaga, ano kasi ako eh, big tech guy ako eh. More on peripherals. So, malakas ako gumastos sa setup ko. So, yung sa monitor, especially sa keyboards and mouse. So, medyo mahal, especially ngayon, sa market ngayon, mahal yung mga keyboards. And, kaya, umaabot na siya na parang, sabihin natin, nasa 15,000 yung nagastos ko. Paano mo ngayon maiwasan yung overspend? Ang ano ko dun, sir, is Ginawa mo na. Ako na host ngayon eh. Okay. Ako na yung host. Sige na, bilis. Pansin ko nga eh. Para humaba tayo. Sige. Kaya nga eh. De, pero ano sa akin, ang natutunan ko doon is yung dapat hindi mo siya bibilin ng isang bagsakan kapag marami kang bibilin. So parang bibili ka ng umaga, tanghali, tapos gabi para hindi... iba yan, sir. Shifting yan. Mali. Pero, ayun nga, bibilin mo siya, kunyari, yung para sa akin, nasa isip ko is, bibili mo muna yung pinaka-importante. Ang pinaka-importante sa akin, kunyari, yung monitor. Yung monitor, yun yung talaga yung magagamit ko. Kasi kung may keyboard ka naman na gamit na A4 Tech, yung mumurahin lang, pwede pa naman yun eh. So, yun yung sa akin, unahin yun, and then the rest,
mapag-aanuhan na. Eto, kwento ko lang din kasi ang overspending ko kasi is I'm a musician kasi ako. Mhm. Umabot ako ng 10 guitars. Oo. Pahinga ko isa, sir? Akin yung dalawa. Umabot nga, hindi na ngayon, di ba? Ay. 10 guitars na, yun nga, kasi naging hoarder ako ng gitara talaga. So, ang pinakamataas na nabili ko is like 50,000 guitar. 50,000. So, pero ang pinapagalitan na kasi ng girlfriend ko, kaya binenta ko na yung iba. So, buy and Sayang, sell dapat naging binigay mo nangyari. na So, sa akin, nagiging buy and sell lang talaga ako. So, I overspend nung mga recent younger years ko. Pero ang nangyayari, ngayon iniikot ko na lang siya. Para may balik pa rin na sir. Buy and sell, gano'n. So, kung gusto nyo bumili, bigay ko din yung link sa joke lang. Ganyan. So, yun yung ano natin. So, Sir, may dagdag lang ako. Ano bang payment method dyan pag bibili kami? payment method, syempre, portion pay. Bakit iba pa? Pwede naman si Fortune Pay, no? Bibilip ko na lang yung Gcash na sinabi mo. Wag na yun. Inuulit mo pa. Sige. So, next. Di sir, di ba kasi Gen Z ka pa rin ngayon? Di ba? Ano yung sa tingin mo ang mga biggest mistakes ng neto natin kapag nagsha-shopping tayo, sir? Hindi ko alam ano ba mga trip ng Gen Z ngayon? Bukod sa sapatos tsaka console. Sir, parang hindi mo ako sinasama dyan, sir. Parang antanda ako naman dyan, sir. Dinosaur ka na yun. Ano ba Grabe mga mistake ng mga Gen Z? Hindi ko naman alam kung paano kayo bumili. Ang alam ko lang pagka may mga nagpo-pull ng 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 Pokemon. Pull ng Pokemon tsaka One Piece ganun. Alam ko yung mga ganun. Pero investment kasi yun di ba? That's Pero alam ko parang wise na kasi si Gen Z ngayon on pagdating sa mga online shopping. Kasi they choose a lot of things na na talagang mayroon investment. Yun naman yung maganda sa Gen Z. Kasi sa millennials kasi healing your inner child kasi yun. Pag millennials, healing your inner child. Kahit nga yung mga yung mga Voltis 5 na mga figures yan. Kahit ako ngayon like may mga gusto akong bilhin na na laruan na gusto kong i-display lang ganun. Oo, sir. Ganun. Pero sa Gen Z medyo sila very sila ideally on investment. Kung naniniwala kayo kasi Gen Z kayo, yun naman ang natin. So, yeah. Yung talaga, So, aside from dun, may gusto pa akong idagdag, no? So, sasakalin na ako ni Sir sige, sir. Sige, tuloy mo na yan, sir. Sakal ko na So, ito, last na to, Sir. Ang dami kasi namin tanong di ba? So, ito pinaka-last na, Sir. So, aside sa lahat ng mga tinanong nila, Sir, ano yung pinakamagandang habit na ma-adapt ng mga Gen Z pagdating sa mga shopping na yan? Kanina tinanong natin yung mistake for the Yes. Gen Z. Ngayon, ang natin is ma-advise ko sa Gen Z. Yes. Wag masyadong impulsive sa pagbibili. Kasi hindi naman natin hindi habang buhay is bata ka at kumikita ka. Isipin natin ano yung mga investment din na pwede natin gamitin dun sa pera natin. No? So, yun yung mga part na parang think twice. Para sa akin, as a millennial kasi, ngayon kasi, mayroon kaming urge to spend a lot kasi nga, kumikita kami ng mataas. Yeah. Alam naman natin, Gen Z will be Gen Z na mag-habitual online shopping. So, parang, as a millennial, yung mga advice ko sa kanila, is shop wisely. Shop wisely. was sponky. And then kung hindi nyo naman maiiwasan yun, kunin natin yung advice ni Tito Mikey. Kailan si Tito Mikey? Yes.
Ano ang motto ni Tito Mikey? Sino nakakaano? Sige. Alipin ng salapi. Parang hindi yata yun yung magandang magandang advice ni wag magtipid, magsipag. Magsipag. Wag magtipid, magsipag. Kung hindi mo maiwasan Shopwise tea, you grind a lot. You grind every day para makuha mo yung mga gusto mo. So, sabi kasi niya dun sa isang podcast, wag kang magtipid. Magsipag ka. 'Di ba? Magsipag ka lang. So, normally ganun yung Sa akin naman, dadagdagan ko lang din 'yun. Wag kang magtipid, magsipag ka, mag-ipon ka. So, yun lang naman. That's the thing with naman. Yeah. Ikaw, may mahabol ka ba, AJ? May huling tanong ka ba kay sir para masakal ka na? Hindi, so, baka sakalin na ako ni Sir Pre. So, wala naman na kaming tanong, sir. If may tanong ka sa amin, sir, wag nyo na ituloy, sir. Wag nyo na ituloy. Ano tatanong ko? Okay. Yung plug na lang ako kasi si Okay. Fortune Pay naman. So, Fortune Pay will be available on iOS, Android, and Huawei Store. So, try nyo lang. Try nyo yan, guys. Try nyo lang. Kasi sabi nga nung mga staff ko sa Fortune Pay, try nyo lang. Wala Exactly. mawawala eh. Exactly. Konti lang naman konti lang kumbaga, experience it. And then kayo mismo magsabi kung maganda. Exactly. Oo, Ang masasabi ko lang dyan, why not? Why not? Di ba? Tama, kasi parang, di ba, kung ano-ano nga yung dina-download mo, di ba? Oo. Huli! Huli! Kung ano-ano yung dina-download mo sa opisina pa. Oo. Naka-torrent Kaya, pa. nakatulad mo. So parang, di ba, for me to have, hindi lang kami ang dapat subukan. Subukan yun si Sumago. Yeah. Kasi, I know kasi si Sumago is like, is a beta app na hindi mo na kailangan i-download. So, we're here, Sumago and Fortune Pay is combining their powers to have this collaboration. Si Sumago, ang exclusive payment provider nila is si Fortune Pay. Si Fortune Pay naman is undergoing collaboration with Sumago. So when this is a partnership with long term. So kaya inaano namin to. Again, subukan niyo lang. Wala namang walang mawawala. Mawawala lang yung yung MB niyo sa Sir, mamaya magda-download na ako, sir. Bye-bye. Buti ginawa cellphone mo. Ngayon na. Ba't mamaya pa? Ang tagal na natin usapan, di ka ba Oo nag-download? nga. Bye-bye, sir. Kasi nga may nagtutorrent na. Nagtutorrent. Sino ba yung nagtutorrent? Ay, hindi ko alam. Huli. May nagsi-CD. Uy. Ano ba tinatawag mo? Crack na NBA? Crack na NBA. So, ayun nga, guys. So, guys, ayun nga sabi ni Sir Ja, na why not try, di ba? So, and then, mag-start na yun kayo. Yung sa nga, pag-usapan natin last time is yung multi-affiliate. So, yung mga nakapag-multi-affiliate na yan, go try now and may kita nyo yung Fortune Pay. And you can also download nga, di ba? Sabi nga ni Sir Ja. Plug din ako we have the social, Fortune Pay, Facebook, TikTok, Instagram, pati Spotify. So pati sa Only Uy! Only TikTok. Only TikTok. Sasabihin ni Sir. Sabi ko sana hindi ako mabunot. Only TikTok. Only TikTok pala yun. OT pala, OT. Only TikTok. Iba Kala nyo kung ano yun. So, ayun nga guys. Again, Bakit tumatawa ka lang dyan? Oo nga. Di sir, Hindi, sir, gusto ko nang tapusin to. Baka ano yung pa ako ni Sir. Isa anin pa ako. No? Pero sir, itong dalawa sir, pagpasensya na. May bulong talaga yan, dalawa na yan. Oo, may bulong sir. May bulong yan sir. Hindi kasi yung... Tumatawa na lang sila bigla sir eh. Masama. Kinakabahan lang mamaya. Baka mamaya, nangagat ka na. Ay.
Yeah, pero ayun nga guys. Di kita binubuli. Wag mo mamarilin ha. Sir, naka-report ka dyan. Naka-report. Sir, joke lang, joke. So, ayun nga guys. Again, thank you for Sir Ja for coming as a guest in our Sige. podcast. Kung meron pa kayong mga topic, sige lang. Sige. Tanongin mo ako. Okay. Wag lang yung tanong ni AJ. Yung Wag lang ulit yun. Oo, nahihirapan ako. Bleep. Sabi ko, minsan tinatanong ko, ano nangyayari sa ano bang ginawa ko sa'yo, AJ? So, ayun pala sir eh. Sabi yung tanong ng tanong, pwede bukas ulit. Oo, sir. Araw-araw, guys. Abuso naman kayo. Trabuhin niyo naman ako. Punta ka, sir, no? From BGC, tapos punta ka ulit dito bukas. No? Nautusan pa nga. Abusado. Ikaw, Angel, dibil-dibil ka. So, yun, sir. Thank you ulit sa oras niyo, sir. Grabe. Thank you. Anytime. So, sige, yun lang naman. Yun lang din, guys. Yun lang naman, guys. Ayun, that's it na, no? Outro na tayo. So, yeah, that's it guys for this episode. Ang pag-usapan natin is yung pagpipay, sorry. Yan. Yung pagpipay na maayos. Okay. So, next episode, abangan nyo next Tuesday. And pag-uusapan natin is about side hustles, no? Side Sir hustles. Dazzle, yan. Abangan nyo, guys. So, ano ba hinihintay natin, pre? So, this is your host again, Sian. This is Angel. This is Adrian. And And this is Kwentong Kita by Somago PH. Kita Kits! Bye-bye, sir. Ang hinin! Ang hinin! Ang hinin! Bye-bye. Sumago, sumago,